Dalawang bata, dalawang magkaibang bansa. Ngunit iisang tanong ang hanggang ngayon ay patuloy na bumabagabag sa marami. Paano nauwi sa isang trahedya ang mga batang dapat sana'y naglalaro lamang? Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang dalawang pinakakontrobersyal na kasong kinasangkutan ng mga minor de edad. Mga pangyayaring nagbago sa kanilang mga komunidad at nagbigay ng mahalagang aral na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Magandang gabi at maligayang pagdating dito sa mga kwento ni Kuya Cox. Ang mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad bilang sospek ay madalas na nag-iiwan ng maraming kontrobersya at mahihirap sagutin na mga tanong. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung bakit may isang inosenteng bata na nauuwi sa paggawa ng isang napakalubhang krimen. Ano ang maaaring tumatakbo sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon? At paano nabuo ang kanyang pag-iisip hanggang sa humantong sa ganoong pangyayari? Kasabay nito, mahalagang pag-isipan kung paano natin maiiwasang maulit ang mga ganitong insidente sa mga batang nasa ating paligid. Paano natin mapoprotektahan ang ating mga anak upang hindi sila maging biktima o masangkot sa ganitong uri ng trahedya? At higit sa lahat, ano ang responsibilidad nating mga nakatatanda sa mga kwentong tulad nito? Sa dokumentaryong ito, susubukan nating hanapin ang mga posibleng kasagutan sa pamamagitan ng pagtalakay sa dalawang kilalang kaso kung saan kapwa mga bata ang sangkot bilang biktima at bilang sospek. Si Derek Joseph Roby ay isang masayahing batang isinilang at lumaki sa Savona, Steuben County, New York, USA. Isa itong maliit na pamayanan kung saan halos magkakakilala ang lahat ng residente. Kilala si Derek bilang isang batang palangiti at puno ng sigla, at madalas niyang sabihin na balang araw ay nais niyang maging isang mahusay na baseball player. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya nagawang maabot ang pangarap na iyon. Noong 2 ng Agosto 1993, 4 na taong gulang pa lamang si Derek nang mapansin niyang abala ang kanyang ina sa iba't ibang gawain sa bahay. Dahil dito, nagpaalam siya kung maaari siyang maglakad mag-isa papunta sa isang lokal na summer camp na matatagpuan lamang halos isang bloke mula sa kanilang tahanan. Pumayag ang kanyang ina at iyon ang unang pagkakataong hinayaan niyang maglakad ng mag-isa ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Hindi niya alam na ang tila simpleng desisyong iyon ang magiging isa sa pinakamabigat na panghihinayangan niya habang buhay. Bago umalis, sinabi pa ni Derek, "Ayos lang po ma'am, kaya ko na pong pumunta mag-isa. Wala pong problema." Habang papalayo ang bata, inakala niyang marahil ay nasa kalsada lamang ang iba pang mga batang pupunta rin sa summer camp. Subalit pagsapit ng hapon, tila biglang nagbago ang pakiramdam sa buong komunidad. Hindi maipaliwanag ng ina ni Derek kung bakit nakaramdam siya ng matinding pag-aalala at pagkabalisa. Maaaring dahil iyon ang unang beses na pinayagan niyang umalis mag-isa ang kanyang anak, o marahil ay isang kutob lamang ng isang ina. Dahil sa lumalakas na kanyang pag-aalala, nagpasya siyang puntahan ang summer camp upang tingnan kung naroon si Derek. Ngunit sa kasamaang palad, nagkatotoo ang kanyang kinatatakutan. Wala si Derek sa summer camp. Sa isang maliit na baryo kung saan halos magkakakilala ang lahat, agad na nagtulungan ang mga pulis at mga residente upang hanapin ang 4 na taong gulang na bata. Lumipas ang ilang oras ng paghahanap at bandang hapon ay natagpuan rin si Derek. Gayunpaman, ang kanilang natuklasan ang pinakakinakatakutang mangyari. Natagpuan ang kanyang labi sa isang masukal na bahagi ng kagubatan
at ang kalagayan nito ay nagpapakita ng matinding pinsalang natamo. Dahil dito, nabalot ng matinding lungkot at katahimikan ang buong komunidad. Labis ang pagkabigla ng mga residente at marami ang nagsimulang mangamba para sa kaligtasan ng kanilang sariling mga anak. Sa isip ng halos lahat, ang may kagagawan nito ay tiyak na isang mapanganib at marahas na nasa hustong gulang. Walang sino man ang nag-akalang ang pangunahing sospek ay isa ring bata, isang 13 taong gulang na lalaki. Ang batang iyon ay si Eric Smith. Si Eric ay nakatira rin sa parehong lugar kung saan lumaki si Derek. 13 taong gulang siya noong panahong iyon at madaling makilala dahil sa kanyang maputing balat, maraming pikas sa muka at matingkad na pulang buhok. Matapos matagpuan ang katawan ni Derek Roby, sinabi ni Eric sa kanyang pamilya na dumaan din siya sa summer camp noong umagang iyon. Ayon sa kanya, nakita pa raw niya si Derek na naglalakad sa kabilang bahagi ng kalsada. Dahil itinuturing siyang posibleng saksi, nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Eric upang tanungin siya. Umaasa silang may maibibigay siyang impormasyon na makatutulong sa kanilang investigasyon. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, may mga detalye silang napansing hindi pangkaraniwan. Sa simula, tila komportable at masaya si Eric na sumagot sa mga tanong. Ipinaliwanag niyang siya raw ay nasa isang bahagi ng kalsada habang si Derek naman ay nasa kabilang panig, malapit sa isang bukirin. Inilarawan pa niya ng eksakto ang puting damit na suot ni Derek at sinabi ring may dala itong lunchbox. Dito nagsimulang magduda ang mga investigador. Ang lugar na tinutukoy ni Eric ay ilang minutong lakad lamang mula sa mismong pinangyarihan ng insidente. At ito rin ang pinakamalapit na bahagi ng ruta ni Derek papunta sa summer camp. Napansin din ng mga pulis na masyadong malayo ang distansyang sinabi ni Eric upang malinaw niyang makita ang mga detalyeng tulad ng kulay ng damit at lunchbox na dala ng bata. Kaya naman, nagpatuloy sila sa pagtatanong upang masuri pa ang kanyang mga pahayag. Ngunit habang tumatagal ang panayam, bigla umanong nagbago ang kilos ni Eric. Naghigpit siya ng kamao at saka tinanong ang mga pulis, "Iniisip ba ninyong ako ang may kagagawan nito?" Nagulat ang mga investigador sa naging reaksyon ng 13 taong gulang na bata. Dahil sa dumaraming kahina-hinalang detalye, hiniling nila kay Eric na bumalik kinabukasan upang muling ipakita kung saan niya umano nakita si Derek. Sa isinagawang reenactment, tumayo si Eric sa lugar na sinabi niyang pinanggalingan niya habang may isang tao namang gumanap bilang si Derek. Hiniling ng mga pulis na ilarawan niya ang taong nasa malayo katulad ng ginawa niya noong una. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya na mailarawan ng tama ang taong nasa harapan niya mula sa ganoong kalayuan. Samantalang noong una, detalyado niyang naipaliwanag ang itsura at mga dala ni Derek. Dahil dito, lalong tumibay ang hinala ng mga investigador. Hindi lubos maisip ng maraming tao na ang pangunahing sospek sa kasong ito ay isang 13 taong gulang na bata. 5 araw matapos ang insidente, inihatid sa kanyang huling hantungan si Derek Roby habang suot ang kanyang baseball uniform. Isang tahimik na paalala ng pangarap na hindi na niya natupad. Pagkalipas ng 2 araw, umamin si Eric Smith sa sarili niyang pamilya na siya ang may kagagawan ng nangyari. Ayon sa kanyang lolo, naroon siya nang mangyari ang pag-amin ni Eric. Inilarawan niya ang sandaling iyon bilang napakasakit at mahirap tanggapin. Sa kanyang pag-amin, sinabi umano ni Eric, "Paumanhin po ma'am, ako ang pumatay sa isang maliit na bata." Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang balitang ito at naging usap-usapan sa buong bansa. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla dahil kakaunti
ang makapaniwalang ang isang batang 13 taong gulang ang maaaring masangkot sa isang trahedyang tulad nito. 13 taong gulang lamang. Isang 13 taong anyos ang gumawa ng ganoong kalubhang krimen. Ito ang pinakamalaking tanong na iniwan ng kasong ito. Bakit nagawa ng isang batang nasa ganoong edad ang isang pangyayaring ikinagulat ng marami? Batay sa mga mapagkakatiwalaang ulat at impormasyong inilabas sa paglilitis, napansin na si Eric ay nagpapakita na ng agresibong pag-uugali mula pa noong siya ay bata. May mga pagkakataong ding iniuuntog niya ang kanyang ulo sa sahig at ayon sa mga ulat, nakaranas siya ng ilang suliranin sa pagsasalita at nahihirapan din sa pag-aaral. Habang nag-aaral, madalas umanong nagiging target si Eric ng panunukso dahil sa kanyang kakaibang itsura. Dahil dito, naging tahimik at madalas siyang mapag-isa. Madalas din siyang nakikitang naglalaro ng walang kasamang kaibigan. Gayunpaman, hindi masasabi na kulang siya sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Lumaki siya sa isang tahanang inilarawang mapagmahal at maalaga. Wala ring natuklasang anumang malubhang sakit sa kanyang pag-iisip o kalusugang pangkaisipan. Isinailalim si Eric sa masusing pagsusuri, kabilang ang mga hormone test at brain scan. Ngunit walang lumabas na anumang abnormalidad. Sa huli, nagkaisa ang hukuman na si Eric Smith ay hindi dumaranas ng sakit sa pag-iisip. Ayon sa naging pasya, ang kanyang ginawa ay hindi bunga ng isang mental na karamdaman, kundi isang sariling pasya ng isang 13 taong gulang na wala pang ganap na pag-unawa sa magiging epekto at bigat ng kanyang mga kilos. Sa mga naging pahayag ni Eric Smith, sinabi niyang hindi niya rin maipaliwanag kung bakit niya iyon nagawa. Ayon sa kanya, nang makita niya ang maliit na batang may blonding buhok, bigla na lamang umanong pumasok sa kanyang isip ang pagnanais na saktan ito. Marami ang naniniwalang ang matagal niyang karanasan sa pambubuli sa paaralan ay maaaring nakaimpluwensya sa kanyang naging desisyon. Posibleng iyon ang sandaling nais niyang maranasan ang pagiging mas malakas kaysa sa iba at magkaroon ng kontrol sa isang batang mas mahina kaysa sa kanya. Dahil hindi pa ganap na nahuhubog ang pag-iisip ng isang bata at limitado pa ang kanyang pag-unawa sa magiging kahihinatnan ng kanyang mga kilos, nakita ni Eric ang pagkakataong gawin ang nais niya at isagawa niya ito nang hindi lubusang nauunawaan ang magiging resulta. Dahil dito, ipinataw sa kanya ang pinakamabigat na parusang maaaring ibigay sa isang 13 taong gulang noong panahong iyon, 9 years to life, na may posibilidad na makapag-apply para sa parol. Simula noong 2002, binigyan siya ng pagkakataong humiling ng parol kada 2 taon. Mahigit 10 beses na tinanggihan ang kanyang mga kahilingan. Ngunit noong 2021, sa edad na 41, tuluyan siyang pinalaya. Isa sa mga kondisyon ng kanyang paglaya ay ang paninirahan sa ibang lungsod na malayo hanggat maaari sa pamilya ng biktima. Sa pagtatapos ng kasong ito, babalikan pa natin sa huling bahagi ng video ang ilang pananaw tungkol sa psikolohiya ng batang sangkot sa pangyayaring ito. Samantala, lumipat naman tayo sa susunod na kaso na naganap sa lungsod ng Liverpool sa England. Isa ito sa pinakakilalang kaso sa kasaysayan ng bansa dahil naitala rito ang pinakabatang mga suspek sa isang pagpaslang sa loob ng mahigit 100 taon. Higit pa rito, hindi lamang isa kundi 2 bata ang sabay na naging bahagi ng record na ito. Noong 12 ng Pebrero 1993, isinama ng ina ang 2 taong gulang na si James Patrick Bulger sa isang supermarket. Nagsisimula pa lamang matutong maglakad si James noong panahong iyon. Habang namimili ang kanyang ina sa seksyon ng karne,
bahagyang napalayo si James. Sa loob lamang ng ilang sandali, nilapitan siya ng dalawang batang lalaki at inakay palabas ng supermarket. Ang dalawang batang iyon ay sina Robert Thompson at John Venables, na kapwa 10 taong gulang pa lamang. Dinala nila James palabas ng supermarket at naglakad silang tatlo ng mahigit 1 kilometro sa loob ng lungsod. Sa kabuuan, may 38 matatanda ang nakakita sa 3 batang magkasamang naglalakad. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang huminto o naghinala sa nangyayari. Ang akala ng karamihan ay magkakapatid lamang ang 3 bata at naglalaro. Dahil sa pangyayaring ito, nabuo ang terminong Liverpool 38 na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng ilan bilang simbolo ng umano'y kawalan ng pakialam ng mga taong nakasaksi sa insidente. Gayunpaman, may mga naniniwala ring hindi makatarungang isisi ang lahat sa 38 taong iyon. Sa totoo lang, sino ba ang mag-aakalang 10 taong gulang na bata ang posibleng may masamang balak? Halos walang sino man ang makapaghihinala sa ganoong sitwasyon at wala ring makapag-aakala kung ano ang mangyayari pagkatapos. Dinala ng 2 bata si James sa isang rilis ng tren kung saan naganap ang krimen. Ang mga detalyeng may kaugnay sa paraan ng pagkamatay ng bata ay labis na maselan, kaya hindi na natin ito tatalakayin ng detalyado. Matapos ang insidente, iniwan nila ang katawan ni James sa tabi ng riles at umalis na tila walang nangyari. Samantala, nagsimula ang malawakang paghahanap sa nawawalang bata. Nagtulungan ang mga otoridad at mga residente. Ngunit 2 araw pa ang lumipas bago natagpuan ng mga pulis ang kanyang mga labi. Agad nilang sinuri ang kuha ng CCTV mula sa supermarket at hindi nagtagal ay natukoy at naaresto sina Robert Thompson at John Venables. Sa simula ng investigasyon, mariin nilang itinanggi ang anumang pagkakasangkot at kumilos na parabang sanay na silang humarap sa pagtatanong ng mga otoridad. Kapag tumitindi ang sitwasyon, umiiyak sila. Ngunit ayon sa mga pulis, wala silang nakitang aktwal na luha habang sila ay umiiyak. Nang hindi na nila maitanggi ang mga ebidensya, nagsimula silang magsisihan. Pareho nilang itinuturo ang isa't isa at walang gustong umamin kung sino ang direktang gumawa ng krimen. Malayo ang naging asal ng 2 batang ito sa karaniwang inaasahan ng mga pulis sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong kung ano-anong salik ang nakaimpluwensya sa paghubog sa kanilang pag-uugali. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong lungsod ng Liverpool. Naghari ang galit, lungkot at pagkamangha habang unti-unting lumalabas ang mga detalye ng pangyayari. Sa huli, napatunayang nagkasala sina Robert Thompson at John Venables. Sinabi ng hukom sa 2 10 taong gulang na bata na gugugol sila ng maraming taon sa loob ng bilangguan. Ang naging hatol ay 7 taon at 8 buwang pagkakakulong para sa bawat isa. Iyon na ang pinakamataas na parusang maaaring ipataw sa mga batang nasa kanilang edad sa England noong panahong iyon. Noong 2001, kapwa silang pinalaya at binigyan ng mga bagong pagkakakilanlan, bagong pangalan at pagkakataong magsimula ng panibagong buhay. Kung ihahambing sa ibang bansa, mas magaan ang ilang batas sa England pagdating sa mga minor de edad na nagkasala. Ngunit kalaunan, may lumabas na impormasyon na lalo pang nagpasidhi ng kontrobersya ng kasong ito. Matapos makalaya, namuhay ng tahimik si Robert Thompson at sinubukang buuin muli ang kanyang buhay. Iba naman ang naging landas ni John Venables. Muli siyang nasangkot sa mga paglabag sa batas at ilang ulit na naaresto kaugnay ng pamamahagi, pag-iingat at iligal na transaksyon ng mga material na may kaugnay sa sexual na pagsasamantala sa mga bata sa internet.
Noong 2020, nasa loob pa rin siya ng kulungan dahil sa mga kasong iyon. Dahil dito, maraming nagsabing napatunayang hindi naging tama ang naunang pasyang nagsabing hindi na siya banta sa kaligtasan ng publiko. Natalakay natin ang dalawa sa pinakakilalang kaso ng krimeng kinasangkutan ng mga minor de edad sa kasaysayan. Ang una ay naganap sa Estados Unidos at ang ikalawa naman ay sa United Kingdom. Kapansin-pansin ding parehong nangyari ang dalawang kasong ito noong taong 1993. Maraming aspeto ang maaaring suriin sa dalawang pangyayaring ito. Ngunit nananatiling pinakamahalagang tanong ang dahilan kung bakit may mga batang nauuwi sa paggawa ng ganitong uri ng krimen. Maaaring isa sa mga pangunahing paliwanag ay ang hindi pagganap na paghubog ng kanilang pag-iisip. Ang kakulangan sa sapat na pag-unawa sa tama at mali, kasabay ng likas na pagiging mausisa ng isang bata, ay maaaring maging bahagi ng mga salik na nakaimpluwensya sa kanilang naging desisyon. Dahil dito, napakahalaga ng paggabay ng mga nakatatanda. Responsibilidad ng mga magulang at tagapag-alaga na ituro sa mga bata ang pagkakaiba ng tama at mali, ang kahalagahan ng paggalang sa kapwa, at ang pag-iisip sa magiging epekto ng bawat desisyong kanilang gagawin. Mahalaga rin ang maingat na paggabay sa uri ng mga palabas at impormasyong napapanood ng mga bata. May ilang ulat na nagsasabing ang 20 taong gulang sa ikalawang kaso ay nais umanong gayahin ang ilang eksena mula sa mga action movie na kanilang napapanood. Bagamat hindi ito nangangahulugang iyon lamang ang dahilan ng kanilang ginawa, ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang wastong paggabay ng mga nakatatanda habang lumalaki ang isang bata sa isang masilimuot na lipunan. Sa pagbabalik tanaw sa dalawang kasong ito, mahirap hindi isipin ang matinding sakit na dinanas ng dalawang ina na kapwa nawalan ng anak. Sa unang kaso, pinayagan ng isang ina ang kanyang anak na maglakad mag-isa sa unang pagkakataon. Sa ikalawa naman, ilang sandali lamang siyang naabala habang namimili sa supermarket. Ang mga ganitong pangyayari ay maaaring mangyari sa sinuman. Ngunit para sa dalawang pamilyang ito, naging napakalaki ng naging kapalit. Mahirap sukatin ang bigat ng kanilang dinanas, at sa huli, kinailangan nilang tanggapin ang realidad at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Nang magsimulang mag-apply si Eric Smith para sa parole, ginawa ng mga magulang ni Derek Roby ang lahat ng kanilang makakaya upang tutulan ang kanyang paglaya. Sa loob ng halos 3 dekada, patuloy nilang sinubaybayan ang bawat pagdinig ng kaso. Isang mahabang laban na nagdulot ng matinding emosyonal na pagod at patuloy na nagpapaalala sa kanila ng trahedyang nagbago sa kanilang buhay magpakailanman. Nang tuluyan ng mapagkalooban ng parol si Eric Smith, sinabi ng mag-asawa na nakaramdam sila ng isang uri ng ginhawang mahirap ipaliwanag. Marahil dumating na rin ang panahon upang unti-unti nilang tanggapin ang nangyari. Bitawan ang matagal na nilang dinadalang sakit at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Posible ring iyon ang gugustuhin ni Derek para sa kanyang mga magulang kung siya lamang ay naroon. Samantala, ang lugar sa kagubatan kung saan natagpuan si Derek ay kalaunang nilinis at inayos. Nagtulungan din ang mga residente ng kanilang komunidad upang makalikom ng pondo para sa isang rebulto bilang pag-alala sa kanya. Napakakilala si Derek sa kanilang maliit na bayan. Halos lahat ng residente ay nakakakilala sa kanya at madalas pa nga siyang biruing alkalde ng bayan kahit 4 na taong gulang pa lamang siya. Isa itong simpleng alaala na nagpapakita kung gaano siya kamahal ng kanyang komunidad. Samantala, matapos ang trahedyang sinapit ni James Bulger, nagkaroon pa ng 3 anak na lalaki ang kanyang ina.
Pinalaki niya silang lahat hanggang sa sila ay maging ganap na matatanda at lumaki silang may pagmamahal sa kanilang ina at may malaking paggalang sa alaala ng kanilang nakatatandang kapatid na si James. Maraming salamat sa inyong pananatili at panunood hanggang sa huling bahagi ng dokumentaryong ito. Sana ay naging makabuluhan ang ating naging pagtatalakay at nagbigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa mga kasong ating tinalakay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong suporta.